ang nakakaapekto po sa atin, unang-una, ay yung ridge of high pressure area. Ito pong ridge of high pressure area, ito yung tinatawag natin na extension ng high pressure area na nakapwesto po banda dito sa northeastern part ng ating bansa. Yung ridge po, yan yung extension at umaabot po yan dito sa northern part ng ating bansa. Ibig po sabihin ng high pressure area ay pababa yung hangin. So from upper part ng ating atmosphere, pabagsak, sinking yung air. Unlike kapag low pressure area, yung hangin naman ay paakyat. At kapag paakyat po yung hangin, ang nadudulot po nito ay mga cloud formation. Kaya kapag low pressure area, mataas yung tsansa ng pag-ulan, pero kapag ridge of high pressure area po or high pressure area, ay mababa yung tsansa ng mga pag-ulan at wala rin po tayong makikita ng mga kaulapan na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa. At makikita rin po natin dito sa satellite image ay wala pong masyadong mga kaulapan, lalo na dito sa northern part ng Luzon. Ganun din naman dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay mababa din yung tsansa ng mga pag-ulan at wala rin tayong nakikita ng mga kaulapan na may potensyal na magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pero, wag po rin po natin alisin yung tsansa ng mga localized thunderstorms. During daytime, may mga posible po na evaporation na magganap, lalo na dito sa paligid ng ating mga katubigan. At yung mga formation ng kaulapan na yun, kung saan po yun matapat, ay posibleng magdulot ito ng mga panandaliang pag-ulan lamang. Also, for a certain cases lamang po, halimbawa, dito sa Palawan, may ilang munisipyo lang na posibleng makaranas ng panandalihang mga pag-ulan. Itong mga kaulapan po na nandito ay hindi naman po natin nakikita na ito ay mag-move dito sa ating papunta dito sa Mindanao sa mga susunod na 1 hanggang 2 araw. Pero may potential po ito na umabot din dito pa rin sa eastern part ng Mindanao, pero mababa pa rin po yung tsansa na magdulot ito ng malawakang mga pagbaha.